Hello Gemini, ito yung reading mo for mid-December. Check natin ano yung mga messages. Dapat mong malaman. Thank you so much for dropping by. Gemini, bago man dito or matagal na sa patuloy na suporta pagsubaybay. Kung makaka-relate ka, magugustuhan mo, don't forget to leave a like, a comment, pa-share. At syempre, don't forget to follow, subscribe na rin po. Okay, for your overall energies, you have Judgment, you have 3 of Cups, 10 of Coins, 6 of Swords. You have King of Cups, Magician, 2 of Coins, 7 of Coins. Sa unexpected mo, meron ka ditong 5 of Coins. Mga signs na meron dito, pwedeng merong Gemini, strong energy ng Gemini. Pwede rin may mga Earth, Taurus, Virgo, Capricorn. Pwede rin namang may Scorpio or Water. Okay, wala lang dito Fire. So, pwedeng merong Gemini, Libra, Aqua. Pwedeng may Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn. So, yun lang. When it comes to career mo, Gemini, pwedeng hindi ka pa tawagan doon sa mga applications na pinasahan mo. Isa yun sa nakikita ko. Siguro hindi pa ito talaga yung yung pinaka-calling mo. Siguro hindi pa ito yung big break para sa'yo, Siguro hindi pa talaga ito yung time mo pagdating sa career. Some of you, pwedeng may magkakaproblema rin kayo when it comes to yung mga taong pinakikisamahan ninyo. Some of you, pwedeng ganun. May maaaring magkaroon ng mga rifts or misunderstandings between friends. Between friends yan. Specific yung napipil ko eh. More on sa friends mo. When it comes to family, home, wala akong nakikitang problem. When it comes to money, wala rin akong nakikitang problem with the 10 of Coins. Mukhang may stability. When it comes to overall na kabuhayan ninyo, sa financial ninyo, mukhang happy, stable naman ang pamilya, ang marriage, no? Meron ka lang talaga mga mountain to climb dito. It means may mga challenges kang may encounter, Gemini, and hindi ito ganun kadali. Kung ako tatanungin. Ayan, hirap eh. Steep. Steep yung mountain. So, mahirap akyatin. Okay? So, nakikita ko talaga maaaring may mga sagabal, no? May mga challenges ka may encounter with this card. But, ang nakikita ko dyan, kahit gaano kahirap itong mountain to climb, itong aakyatin mo na to, na challenge na ito mga kakaharapin mo kung may mga obstacles man dito, you will surely reach your destination successfully. Kasi ito ay 6 of Swords. This is a card of triumph. This is a card of victory and reaching a successful solution. So, yun yung nakikita ko. Definitely, ma-achieve mo rin yung deserve mong ma-achieve dito. Yun yung nafe-feel ko with the 6 of Swords. And eventually, magiging okay din ang lahat. Yun naman yung indication ni 6 of Swords. Parang transition period yan eh. Sa una, mahirap. No? Sa una, mahirap, challenging, maraming mga sagabal, marami kang dadaanan. But eventually,
marireach mo rin yung magandang destination na yon. Kaya nga yung napipil ko rin dito with your career, di ba? Meron sinasabi dito na hindi pa ito yung moment mo, hindi pa ito yung calling mo, hindi pa ito yung big break, opportunity, chance na hinihintay mo when it comes to career. But eventually, maglaland ka rin eh. Sabihin na natin hindi naman, pwedeng hindi perfect, pero better than you, but than you're expecting. Yun yung nafe-feel ko. Kasi ang Six of Swords is transition into something better. So, improvement ito. Sabi ko nga, mahirap yung climb, pero mukhang worth it naman and marireach mo naman yung destination na gusto mong ma-achieve, marating. Meron lang talaga, nakikita ko lang conflict dito, yung getting along with other people, kung saan man ito, sa workplace man ito, or kung saan, parang, andun yung feeling na pwedeng hindi ka suportado or hindi mo makasundo tong mga tao na to. Pero pagdating sa family, all's good. Pagdating sa family, sabi ko nga, pagdating sa kabuhayan, well-being overall, may stability. Now, with your love life naman, you have the King of Cups, reversed, Magician. So, malakas yung energy ng Gemini. Narito yung narito yung energy ng nagko-contemplate, namimili or nagde-decide. And kung ako tatanungin with the 7 of Coins, nandito yung energy na parang andun yung nagiging nagdadalawang isip or nagmumuni-muni kung dapat pa bang maghintay, dapat pa bang mag-invest ng time, ng energy dito sa connection na to, dito sa person na to, or hindi na lang. Parang ganun eh. Meron ditong energy dealing with dalawang people. Dalawang persons. Whether ikaw yon dealing with dalawang persons o yung person mo. Kasi may dalawang path ka eh. To choose from, dalawang person to choose from. May dalawang options ka rito. Hindi ko alam kung siya yan o ikaw. Bahala na kayo, pwede namang magkapalit yung mga energies dito. Pero nasa-sense ko lang parang this is something na pwedeng baka nag-aaksaya ka lang ng time, ng effort mo. Maybe this person is trying to nafe-feel ko kasi trickery with the Magician eh. Pwedeng pwedeng niloloko ka lang din kasi nitong person na to, Gemini. Hindi siya sincere. Hindi siya ganun ka-sincere. Yung intentions din niya is questionable. Tapos yung King of Cups mo pabaliktad. Maybe this person is hindi talaga siya, yung kumbaga yung true image na pinoproject niya, pwedeng hindi talaga yun yung reality about this person. Maybe this person is just trying to convince you or napaniwala ka niya na ganito, ganyan. Pero hindi talaga. Hindi talaga siya yung person na inaakala mong siya. And pwedeng hindi rin talaga yun yung true feelings niya sa kung ano yung sinasabi niya sa'yo or pinakita niya sa'yo before. So, pwedeng hindi siya talaga sincere or pwedeng hindi talaga totoong may feeling sa'yo yung itong person na to. Sorry to say. But yun yung nafe-feel ko. Pwedeng magkaiba kayo talaga ng feelings eh. With the 5 of Coins reversed. Ito yung area ng unexpected, no? So, nakikita ko dito is you will no longer feel helpless, Gemini. Yun yung nafe-feel ko sa 5 of Coins. Kung noong una na feel mo na parang mag-isa ka lang. Ngayon, hindi na. Siguro hindi ka na mag-iisa. Baka
mafe-feel mo na somehow may mga tao talaga na nandyan para sa'yo. Pwedeng sa romantic to, pwedeng hindi. So, nafe-feel ko rin dito na matatapos na rin yung period na parang hirap na hirap ka dun sa kalagayan, situation mo. Oo, andito na yung period ng magiging okay na rin ang lahat eh. Matatapos na yung period ng struggling. Overall yun. Overall. Tsaka kung nagkaroon ka man ng problema sa pera, nakikita ko din na magiging okay na rin pagdating dun sa aspeto ng financial kung ang ibig bang sabihin nito is magi-improve na yung flow ng financial mo. No? Kumbaga, kung hirap na hirap ka lately, kumbaga parang kapos na kapos, saktong-sakto lang, or hirap na hirap ka, pwedeng this is an indication na pagdating doon sa financial is magiging stable na uli, or at least magiging better or mas okay na uli compared dun sa previous na pinagdadaanan mo. So, nakikita ko rin yung iba sa inyo pwedeng pwedeng nga person na nang ghost sa'yo umalis. Pwedeng bumalik uli sa eksena. Baka may return, comeback. And darating din kasing time dito sa love life mo na na-sense ko na maaari ka rin makapamili. No, parang may energy na pwedeng maging magkasabay na darating na person and makakapamili ka. Tingnan ba natin ibang paparating sa'yo, Gemini? Crown? Crown is about honor. Honor or special treatment, you'll feel special, you'll feel respected. So, ang ganda na itong indication na itong crown na to. Para sa akin, kung nung una, hindi mo nare-receive yung deserve mo na respect, honor, attention, mukhang ito na yun, sign na yun na etong mid-December, pwedeng ma-receive mo tong mga to. Sa love life man or hindi. Sabi kasi dyan, honor and respect will come to you eh. Diba? It's nice to know, it's nice to feel na tayo ay somehow iginagalang, diba? Ino-honor ka, nire-respeto ka. Ano yan eh, lahat ng tao deserve yung ganong treatment, diba? Unsettled times daw, magplano ka ng malayo pa lang, maaga pa lang, Gemini, hindi sinabi kung tungkol saan ito. Just be prepared for whatever it is na paparating in all aspects, kung kaya mong paghandaan. Deep personal strength and peace that assures success. O diba, sabi ko nga, personal strength talaga yan kasi uphill ito. Ito nga yung sinasabi ko, mahirap yung climb. But eventually, marireach mo rin yung goal na yun. Mag-i-improve din yung mga bagay-bagay. Marireach mo rin yung destination na yun or goal na yun or successful outcome na yun. But kailangan mo talaga uphill. Ayan may mga bundok-bundok. So sinasabi ko nga na hindi magiging madali yung pag-akyat mo. But eventually, marireach mo rin yung tuktok ng bundok, no? Gaano man kahirap yan. You also have Mule. This is dealing with someone who is extremely stubborn and unwilling to change. Kung meron ka mang person na makaka-deal, this person might cause trouble, problems, no? Stress, kasi nga matigas ang ulo, unwilling to change. Mahirap turuan, baguhin, hindi nag-a-adjust. And may mga doble karang tao dito. Specific, pwedeng kaibigan mo, isa sa mga kaibigan mo. Ngayon, kuha pa tayo ng cards for the
No contact situation. Okay, sorry nag-pause ako kasi may important call. No contact situation. Ano yung maaaring iniisip, nararamdaman, or mga gustong sabihin sa'yo nitong person na to na hindi niya nasabi or nasasabi pa sa'yo. So many things remind me of you. Palagi ka pa rin naaalala nitong person na to sa iba't ibang bagay. May mga nakakapagpa-remind sa kanya. I feel you even though we're apart. O kahit hindi kayo magkasama, feel na feel ka pa rin niya. Iisip ka pa rin niya, naaalala ka pa rin niya, feel na feel ka pa rin niya. You came closer than anyone. You came closer than anyone. Ibig sabihin, special ka compared dun sa ibang nakakonect niya. Kumbaga, mas deeper yung naging connection nyo according to the card. Compared to anyone na nakakonect niya. I don't react when people mention you. O, patay mali siya kapag nababanggit ka ng mga kakilala. Kakilala ninyo. Siguro yung mga ano ninyo. Mutual friends. Okay, Gemini. So, that's your reading for mid-December. Kita-kits sa next reading natin. Godspeed, babush! And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.